Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Tulong! Uy pre, sino yun? Ang gandang babae oh. Ha? Wala naman eh. Ha? Kakadaan lang ah. Saan napunta yun? Ang bilis namang nawala. Naku pre, magtabi-tabi po ka. At nasa liblib tayong lugar. Kung ano-anong nakikita mo. Tabi-tabi po Nuno. Halika na at baka gabihin tayo. Saka kailangan na itong panggatong ni nanay. Basta bilisan nyo at paubos na yung kahoy sa sinalang ng tatay mo. Opo nay. Ito na po. Ang layo pa kasi ng kinuhanan namin ni Kaloy. Sa tingin ko, may mga nangangahoy ding iba. Kaya wala na kami gaanong makita. Kaloy, dito ka na kumain at marami itong ulam na niluto ko. Kaya ako tumataba Nanay Ima. Sa sobrang sarap ng luto niyo eh. Napaparami ako ng kain. Minsan tuloy nagsiselos na yung nanay ko sa inyo. At mas madalas pa daw ako makikain sa bahay niyo eh. Nako, alam naman na yan ni Mare. At saka, wag mo na ako bulahin. At kaya basta pa lang, kota na ako sa pambobola niyan. Naku, Nay, walang halong pambobola yung sinasabi ko sa inyo. Ang sabihin kamo ni Kaloy, malakas lang talaga siya kumain. Wag mo namang ipahalata kay Nanay Emma. Paano baste? Uwi na ako at baka hinahanap na ako ni Nanay. Pakisabi na lang kay Nanay Ima mo na maraming salamat sa masarap na pagkain. Oo na, sige. Nga pala, bukas may pa-basketball sa barangay. Manood tayo ha. Okay, sige pre. Daanan mo na lang ako sa bahay bukas. Hapon pa naman yun, di ba? Sige, alis na ako. Naku, nakalimutan ko nga pala yung itak ko dun sa bundok. Teka, puntahan ko nga. Aba, sino yun? Ang gandang babae. Miss, sandali. Huwag ka matakot. Ako nga pala si Kaloy. Kumusta ka, Kaloy? Ako nga pala si Rosita. Rosita. Ang gandang pangalan. Bagay sa'yo. Bakit ka nandito, Kaloy? Nakalimutan ko kasi yung itak ko kanina. Kaya binalikan ko. Umuwi ka na. Masyadong mapanganib dito. At padilim na. Sanay naman ako sa dilim, Rosita. Ikaw nga inaalala ko. San ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Huwag mo akong alalahanin, Kaloy. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, mauna ka nang umuwi. Ha? Ikaw ang bahala. Pero, pwede ba kitang makita ulit bukas? Bakit? Wala lang. Gusto ko lang sanang makipagkwentuhan sa'yo. Kung may time ka lang naman. Sige, bukas. Ganito ding oras. Ayun. Salamat, Rosita. Sige, alis na ako. Bukas ha. Nasaan na yun? Biglang nawala. Kakatalikod ko lang Naku, di bali na nga. At baka nagmamadali din siyang umuwi. Pre, hindi na ako sasama sa bahay niyo ha. May iuutos pa si nanay kaya kailangan kong maagang umuwi ngayon. Ganun ba? Sige pre, ikaw ang bahala. Sabihin ko na lang kay nanay. Alam mo naman yun. Palagi kang hinahanap, pre. Mamaya ha, manunood tayo ng basketball. Oo, sige. Basta daanan mo na lang ako mamaya sa bahay. Pakisabi mo na lang kay Nanay Ima. Bukas na ako babawi ng kain sa inyo. Okay, sige pre. Ingat ka sa pag-uwi. Sige pre, salamat. Alis na ako. Naku, nandun na kaya si Rosita. Baka umalis yun kapag hindi ako nakita. Sinong hinahanap mo? Ay, kalabaw. Ay, Rosita, nandyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Kakarating ko lang. Saan ka nakatira dito, Rosita? Para kung okay lang, minsan madalaw kita. Medyo liblib yung bahay namin.
Kaya malayo-layo yun dito. Pero bakit nag-iisa ka? Maraming umaakit na kalalakihan dito na medyo hindi mapagkakatiwalaan. Lalo at napakaganda mo pa naman, Rosita. Sa'yo ba? Safe ako? Ha? Oo naman, Rosita. Nga pala, okay lang ba sa'yo na mamasyal tayo sa baryo? May mga mabibilhan ng barbecue doon para mailibre naman kita. Or kahit na anong pagkain na gusto mo. Sige, kung yan ang gusto mo. Naku, maraming salamat, Rosita. At pinagbigyan mong paniyaya ko. Okay lang naman sa akin. Basta maganda ang motibo mo sa akin. Aba, oo naman, Rosita. Malaki ang respeto ko sa'yo. Sige, halika na. Okay, sige. Rosita, halika, dito tayo. Ayun, Rosita. Nandun yung masarap na barbecue. Paborito ko yung sauce nila. Masarap sila gumawa. Siguradong magugustuhan mo. Sige, tikman natin yan. Ate, pabili nga ako ng barbecue. Ano nga pala gusto mo dito, Rosita? Gusto ko neto. Isaw? Ilan ba gusto mo? Ang sarap. Gusto ko to. Ha? Wait lang, Rosita. Hilaw pa yan. Ano ba tong babae na to? Kumakain ng hilaw na lamang loob. Yak! Mas gusto ko nga ang hilaw. Ang sarap. Ikaw, bakit hindi ka pa umu-order ng barbecue mo? Naubos ko na tong nasa tray. Ha? Busog pa pala ako, Rosita. Ate, magkano ho lahat ng nakuha niya? Akala ko ba kanina, gusto mo yung barbecue nila? Bakit hindi ka man lang bumili kahit isa? Nabusog kasi ako bigla. Baka sa bahay na lang ako kumain. Okay, sige. Pauwi na ba tayo? Hindi mo na ba ako ipapasyal? Ano nga ulit ang pangalan mo? Ha? Kaloy? Kaloy ang pangalan ko. Baka bukas na lang ulit. Medyo napagod din ako sa pangangahoy namin kanina. Kaloy pala. Okay. Sige, dito na pala ako, Kaloy. Maraming salamat sa libre mong isaw. Sa uulitin, ha? Bye! Sige. Sa susunod ulit. Ano bang klaseng babae yun? Napakaganda nga. Pero kumakain naman ng hilaw na isaw. Yak! Ano ba yan, Kadiri? Tapos nakalimutan pa ang pangalan ko. Parang hindi na ata ako makikipagkita sa babaeng yun. Hayes! Pero sayang naman. Napakaganda pa naman niya. Pre, saan ka galing? Kanina pa ako dito sa bahay niyo. Akala nga ni nanay mo nasa bahay ka namin. Basta, nandito ka pala. May pinuntahan lang ako saglit. Ano ba kailangan mo, pre? Hapon na. Hindi naman na tayo pwede mangahoy. Saan ba tayo pupunta? No ka ba? Di ba alam mo naman na ngayon yung basketball sa barangay? Lalaro si Roger. Alam mo naman, yun yung paborito kong basketball player dito sa barangay natin. Ay, oo nga pala. Pupunta ba tayo doon? Di ba gabi natatapos yun? Paano kung gabihin tayo ng uwi? Hindi ba magalit si Nanay Ima sa'yo? No ka ba, pre? Bata lang. Sige na, mag-asikaso ko na at malapit na mag-umpisa yung laro. Sige na nga, wait lang at maliligo lang ako. Yun ang galing talaga ng teamwork nila, Roger. Nilampaso nila yung kabilang team. Oo nga magaling talaga si Roger maglaro. Hi, Kaloy! Ay, Kalabaw! Rosita, gabi na. Bakit nasa lansangan ka pa? Aba, sino siya, Kaloy? Parang hindi mo ata na ipakilala sa akin ang magandang binibini na to. Hehe. Kasintahan ako ni Kaloy. Ha? Kasintahan kita? Ha? Kaloy, bakit nagtataka ka? Huwag mo sabihing ililihim mo pa sa akin. Okay lang naman na magkasyota ka ng ganito kaganda. Miss, ako nga pala si Baste. Best friend ni Kaloy. Ako naman si Rosita. Ikinagagalak kitang makilala, Baste. Sige pala, Rosita. Mauuna na ako umuwi sa inyo ni Kaloy. At alam ko yung ganyan. Mahirap may kasamang asungot na kagaya ko. Nako, palabiro ka pala, Baste. Hayaan mo, Rosita. Makikilala mo pa ako kapag nagkabanding tayo ulit ni Kaloy. Teka pre, sabay na tayo umuwi.
Wait lang Rosita ha. May sasabihin lang ako dito sa kaibigan ko. Hehe. Okay, sige lang baste. Ano ka ba pre? Nandito syota mo oh. Alangan namang unahin mo pa akong ihatid kesa sa kanya. Magpaka-gentleman ka naman pre. Dadagutan kita dyan eh. Pero pre, hindi ko naman. Rosita, mauna na ako ha. Next time na lang ako sasama makipagbanding sa inyong dalawa para mas makilala pa kita. Sige pre, ingatan mo yan si Rosita. Bye! Rosita, ihatid na ba kita pa uwi? Hindi pa ako uuwi. Gusto ko sana magpasama sa'yo mamasyal sa bukid. Kung okay lang sa'yo. Aba, oo naman. Sige. Pero, bakit nagbiro ka kay Baste na kasintahan kita? Hindi ako nagbibiro. Bakit? Ayaw mo ba akong maging kasintahan? Ha? Aba syempre. Gustong gusto. Pero, nabigla lang kasi ako. Alam ko naman na gusto mo ako. Kaya bakit pa kita papahirapan? 'Di ba? Sa tingin ko, maginoo ka namang lalaki. Salamat Rosita sa iyong pagtitiwala. Halika na. Aba, maganda pala dito pag gabi Rosita. Oo, Kaloy. Dito ako nag-i-standby sa gabi kapag naiinip ako sa bahay. Ha? Hindi ka ba natatakot mag-isa dito sa gabi? Mas sanay ako mag-isa. Sino nga pala ang kasama mo sa bahay niyo, Rosita? Halika, Kaloy. Doon tayo banda. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Baka ayaw niya talagang pinag-uusapan ng pamilya niya. Okay sige, Rosita. Nakasunod ako sa'yo. Aba, sakto pala punta natin. Maliwanag ang buwan. Ano ba yun? Katakot naman. Parang alulong ng aso yun Rosita. Ano yun? Parang may gumagalaw sa likod ng punong yun. Baka mga ligaw na hayop lang yun, Kaloy. Sa bagay, baka nga. Pero hindi kaya delikado tayo. At baka mabangis na hayop yan. Sandali lang, Kaloy. Antayin mo ako dito. Ha? Okay, sige. Saan ka pupunta? Rosita? Ano ba yung babaeng yun? Ang bilis mawala. O, Kaloy. May dala akong baboy ramo. Iuwi mo sa inyo. Masarap ang laman yan. Ha? Paano mo nahuli yan? Napakalakas at napakabilis kumilos niyan. Saka, teka, bakit wala na atang dugo to? Parang nasimot. Kanina ko pa yan nahuli sa ginawa kong bitag. Tapos, tinanggalan ko na din ng dugo at lamang loob. Kaya malinis na yan. Halika na, Kaloy. At anong oras na din? Oo sige. Ayaw mo bang ihatid kita sa inyo? Hindi na, Kaloy. Iuwi mo yan, ha? Huwag ka mag-alala. Malinis yan. Ang laki nito. Siguradong matutuwa ang nanay ko. Rosita. Ha? Rosita? Nasaan ka? Ano ba yung babaeng yun? Bigla-biglang nawawala. Ano ba yan? Bakit ba panay ang alulong ng mga aso? Katakot naman. Makauwi na nga. Huy pre, nga pala, saan mo nakilala si Rosita? Ang tindi mo ha, nakadagit ka ng ganon kaganda. Hindi naman, swerte lang siguro. Pero medyo may pagka-weird lang yung babaeng yun eh. Huh? Bakit mo naman nasabi? Paano kahapon? Naisama ko siyang mamasyal dun sa nagtitinda ng barbecue na paborito nating bilihan. Mantikan mo naman kinuha yung isaw na isang tray at nilantak ka ng hilaw. Kinain ng hilaw yung isaw? Oo, kaya nga nagulat ako Di ba dapat sa ganda niyang yun, maarte siya sa mga pagkain. Medyo weird nga no? Eto pa, kapag kasama ko siya, kakasabi niya lang na uuwi na siya. Nako, malingat lang ang paningin ko sa kanya. Bigla na lang yun nawawala na parang bula. Aba, totoo ba yun? Paano kaya kung yung syota mo pala aswang? Aswang? Naku pre, puro kakalokohan. Paano naman magiging aswang yung ganun kagandang babae? Saka, kung aswang yun, di sana kinain niya na ako kagabi. Magkasama kaming dalawa dun sa bukid. Sa bagay, saka sa kabilang baryo lang last na napapabalitang may mga nabiktima ng aswang. Di isipin na lang natin na baka yun ang trip niya, ang kumain ng hilaw. Hehe, ayoko na ngang isipin.
At baka mabaliw pa ako kakaisip. Ang importante, kasintahan ko na siya. Hay naku, kung ayaw mo kay Rosita, pwede mo naman ipasa sa akin. Hoy basta loko ka ha. Nag-promise tayo sa isa't isa na walang agawan ng syota. Naku, ito naman, hindi na mabiro. Nasaan kaya si Rosita? Ang hirap naman nito. May syota nga ako. Hindi ko naman alam kung kailan ko makikita. Ayaw naman kasi ipaalam yung bahay niya sa akin. Makauwi na nga. Baka hindi na darating si Rosita. Aba, parang si Rosita yun ah. Saan kaya pupunta yun? Baka pauwi na siya. Pagkakataon ko na to para malaman ko kung saan siya nakatira. Ayun, mukhang doon siya papunta sa kubo na yun. Aba, medyo malayo din pala itong bahay ni Rosita. Medyo liblib din. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan kaya kitang-kita ko ang daan. Naku, ano ba naman yan? Umaalulong na naman ang mga aso. Katakot naman. Teka, pumunta siya sa likod ng bahay niya. Susundan ko siya. Ha? Anong ginagawa ni Rosita? Bakit parang... Ha? Nahati ang katawan niya. Ah! Huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Ha? Baste, anong ginagawa mo dito? Yayayain sana kita manood ulit ng basketball. Kaso, wala ka daw dun sa inyo. Kaya naisip ko na puntahan ka dun sa bukid. Palapit na sana ako sa'yo kanina nung makita kita na parang may sinusundan ka. Kaya sumunod na lang din ako. Grabe pre, aswang ang syota mo. Tama nga ang sinabi mo. Nako, mabuti na lang at natakpan mo ang bibig ko bago ako mapasigaw. Huli ka, umalis na tayo. Wala na siya. Baka naghahanap na yun ng bibiktimahin. Ano kaya kung lagyan natin ng asin yung kalahating katawan niya? Wag pre, sa tingin ko, hindi naman gumagawa ng masama si Rosita sa mga kababaryo natin. Puro hayop lang naman ang kinakain niya. Sige, ikaw ang bahala. Halika na habang wala pa siya. Tumakbo na tayo pa uwi. Paano yan kapag nagkita na kayo ulit bukas? Paano mo siya haharapin, Kaloy? Hindi ko din alam pre kung kaya ko pang harapin si Rosita. Pagkatapos ko matuklasan ang bagay na to. Sa bagay, kahit ako naman, isipin ko pa lang na ang maging syota ko nahahati ang katawan sa gabi. Ay Diyos me, katakot. Ngi, nandito na tayo sa bahay. Dito ka na matulog pre. At baka makasalubong mo pa yung kalahating katawan ni Rosita. Ay naku pre, kahit hindi mo sabihin, hindi na muna talaga ako uuwi ngayong gabi sa bahay. Kaloy, basta magsitayo kayo. Dalaan nyo at nagkakagulo daw sa baryo. At ito daw asawa ni Perla na si Paring Kanor, naging biktima daw nung aswang kagabi. Ho? Si Mang Kanor? Yung lasinggero at may pagkamanyakis na asawa ni Nanay Perla? Totoo ba yan, Nay? Paano nila nasisiguro na aswang yung nambiktima kay Mang Kanor? Ayun, nasaid daw yung dugo at nawawala yung puso. Natural, aswang ang pwedeng gumawa nun, di ba? Ano ho? Hindi yun magagawa ni Rosita. Hindi siya kumakain ng tao. Ha? Sinong Rosita? Nanay Adelia. Yun ho yung pangalan ng aswang na pinapanood namin sa teleserye. Hay nako Kaloy. Nagagawang pang magbiro. Dalaan nyo na at makiusyoso tayo. At nang madamayan ko naman si Maring Perla. Kahit naman lasinggero yon, Paring Kanor at kilalang manyakis hindi naman nun ginugutom ang pamilya niya. Nanay Adelia, mauna na ho kayo at susunod na lang ho kami ni Kaloy. Wala pa ho sa sarili to at bagong gising. Hehe. Okay sige. Magkita na lang tayo doon. Sige po Nanay Adelia, ingat po kayo. Huy, Kaloy, natulala ka na dyan? Hindi ako makapaniwala na kayang gawin ni Rosita yun. Akala ko, hilaw na lamang loob at dugo ng hayop lang ang kaya niyang kainin. Nakakatakot kang isipin na kaya pala ni Rosita mambiktima ng isang tao. Natatakot ako para sa'yo pre. Paano kung hindi niya mapigilan ang kanyang sarili kapag nagiging aswang siya at ikaw ang kanyang lapain? Kailangan ko makausap si Rosita. Nababaliw ka na ba pre? Paano kung malaman niya na alam mo na yung sekreto niya? Baka ikaw na isunod nun. Pero anong gagawin natin pre? Kailangan natin siyang pigilan sa ginagawa niya. Pre, hindi mo mapipigilan ng isang aswang kung magugutom to at maghahanap ng makakain. Paano ang mga kababaryo natin na
nabiktima at mabibiktima pa lang. Kawawa naman ang pamilyang may iwan nila. Ako na bahala pre. Basta, kakausapin ko siya. O sige, ikaw ang bahala. Basta, sabihin mo lang ako para masamahan kita. Halika na. Sumunod na tayo sa nanay mo. At baka hinihintay na tayo doon. Rosita, sandali lang. Kaloy, bakit mo ako sinundan? Itatanong ko lang sana kung kailan tayo ulit magkikita. Bukas ng gabi, Kaloy. Doon sa dati nating tagpuan. Pasensya na, Kaloy. Nagmamadali ako. Meron pa akong aasikasuhin. Okay lang, Rosita. Sige, darating ako bukas ng gabi. Kanina pa ako dito. Nasaan na kaya si Rosita? Teka, hindi naman siguro makikita ni Rosita tong bawang sa leeg ko. Pati na tong asin sa bulsa ko. Maganda na may pangontra ako. Mahirap na. Kahit mahal kita, Rosita, kailangan ko pa din maniguro sa buhay ko. Hindi na siguro darating si Rosita. Bukas ng gabi na lang ako babalik dito. Bakit ganun? Sa kabila ng nalaman ko sa pagkatao niya, hinahanap ko pa din ang presensya niya. Sa tingin ko, mahal ko na talaga si Rosita. Kaloy, nagkakagulo na naman sa baryo at may nabiktima na naman daw yung aswang kagabi. Naku, nakakatakot naman na dito sa baryo natin. At bakit may aswang na naligaw dito? Kaya ikaw, Kaloy, huwag ka nang uuwi ng gabing-gabi ha. Kung abutan ka ng gabi kinabaste, doon ka na makitulog. Ikaw na lang ang kasama ko sa buhay. Kaya ingatan mo ang iyong sarili, anak. Opo, Nay. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Kung alam mo lang, Nay, na syota ko ang aswang na yun. Oh, paano? Mauna na ako sa'yo ha. At hindi pa alam nung nagbalita kung sino yung nabiktima ng aswang na yun. Sige po, Nay. Susunod na po ako. Hindi ko lubos maisip na uulitin pa ni Rosita yun. Mali na ang kanyang ginagawa. Kaya ko pa siyang unawain kung mga ligaw na hayop na lang sana ang mga kinakain niya. Nasasaktan ako sa tuwing may isip ko na darating ang oras na isa ako sa kailangang pumuksa kay Rosita. Mahal ko na si Rosita, pero kailangan kong piliin ang tama. Sana dumating si Rosita ngayon. Kailangan naming mag-usap. Hindi ako makakapayag na makapangbiktima na naman siya. Mabuti na lang at nasalisihan ko si Baste kanina. Ayoko na siyang idamay pa at baka mapahamak pa siya. Kaloy, bakit ka nandirito? Alam mo namang delikadong lumabas ngayon, di ba? Alam ko, dahil dun sa nambibiktima sa baryo na aswang. Hindi naman ako natatakot dun. Huwag ka pakakasiguro, Kaloy. Hindi mo alam ang pwedeng gawin nun sa'yo. Namimiss kasi kita, Rosita. Ilang araw na tayong hindi nagkikita. Ako din naman, Kaloy. Pero sa tingin ko, kailangan na nating tapusin ang relasyon natin. Kaloy. Bakit, Rosita? May inililihim ka ba sa akin? Kaloy, patawarin mo ako pero hanggang dito na lang tayo. Sige, aalis na ako. Sandali, Rosita. Bago ka umalis, may ibibigay lang ako sa'yo. Ha? Bakit hindi man lang siya nasaktan? Pati ba sa asin, hindi natakot ang mga aswang? Pero bakit ganun? Parang nasasaktan ako sa pakikipaghiwalay ni Rosita. Nakikita ko din sa mga mata niya ang lungkot. Rosita, wag! Tumigil ka! Ayaw kitang saktan! Rosita, tama na! Mahal, puro kayo manlulokong mga lalaki. Kaya ubusin ko kayo! Dudukutin ko ang puso mo! Tama na, Rosita! Wag! Anong? Bakit mo ginawa to sa akin? Traitor ka! Wag! Rosana, patawarin mo ako, aking kapatid. Kailangan kong pigilan ang kasamaan mo at iligtas ang lalaking mahal ko. Rosita, kapatid mo siya? Oo, Kaloy. Siya ang aking kakambal na si Rosana. Wala kaming lahing aswang. Nayanggaw lang ang kakambal ko nung minsang sumama siya sa mga kaibigan niyang namiesta sa isang probinsya. At pagbalik niya, unti-unti na siyang naging ganyan. Kahit ang mismong nobyo niya ay nilayaan siya nang malaman ng kanyang kalagayan.
kaya lalo siyang nalungkot at nasaktan. Hanggang sa maisipan kong ilayo na lang siya sa Maynila at itago dito sa baryo. Dadalawa na lang kami magkasama sa buhay dahil matagal na kaming ulila sa magulang. Mga lamang loob lang ng hayop at dugo nito ang kinakain ng kapatid ko. Kaya nga nung minsan, siya ang nakasama mong bumili ng barbecue. Tinitignan ko lang kayo noon. Alam kong takang-taka ka na kinain niya ng hilaw yung isaw. At yung unang nabiktima niya dito sa baryo nyo, ay napilitan lang daw siyang saktan yung lasinggerong nabiktima niya dahil binastos daw siya nito at pinagbalakan ng masama. Kaso, simula nung matikman niya ang laman at dugo ng tao, ay hindi na niya mapigilan ang sarili kaya nasundan pa ang kanyang biktima. Kung ganun, Rosita, hindi ka isang aswang. Oo, Kaloy. Salamat, Rosita. Akala ko, mawawala ka na din sa akin eh. Uy, pre. Mamaya na kayo magdrama dyan. Parating na sila, Kapitan. May dalang mga itak at kawayan. Doon na kayo dumaan at ako nang bahala dito. Maraming salamat, pre. Halika na, Rosita. Tumakas na tayo. Walang dapat makakita sa'yo dito. Paalam ka, kambal ko. Patawarin mo ako. Rosita, mahal. Ano bang ginagawa mo dyan sa bintana? Kakakasal lang natin. Dapat, nandito ka sa tabi ko. Kabilugan pala ng buwan ngayon? Hindi ka naman aswang, kaya hayaan mo na kung bilog ang buwan at lumapit ka na dito. At yang tiyan mo ang bibilugin ko. Mahal, tingnan mo nga kung maganda pa din ako kahit mukha akong aswang. Ano? Hoy mahal, huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. At hanggang ngayon, may pobya pa din ako sa aswang. Har! Har! Kakainin kita ng buhay. Oh, in fairness ha, maganda ka pa din mahal, kahit mukha kang aswang. Saka, ang ganda ng props mo ah, parang totoong pakpak ng aswang. O sige mahal, habulin mo ako ng kagat. Oo, bilisan mo ang takbo mo. Kapag nahuli kita, ikakagatin talaga kita, mahal. Saka anong props? Makeup lang to, no? Wala naman akong pakpak. Mahal, nasaan ka na? Nandyan na ako. Nakakatawa na ba makakita ng aswang ngayon? Sa iba na nga lang ako hahanap ng biktima. Ang killjoy na mag-asawang to. Roar! Roar!